Good day sa lahat. Talagang marami pang mga bagay na dapat natin itama bilang mga Pilipino. Okay. Ang isang malaking issue ngayon na sa palagay ko ito ay mali ay itong read tagging. Okay, ano ba itong read tagging? Ito yung pag-accuse sa isang tao na siya ay communist. Okay, kaya tuloy ang mga tao na lumalayo sa kanya, kinamumuhian siya, during eleksyon hindi siya ibubuto, and so on. Ngayon, mali ito. Dapat i-correct na natin yung konsepto na pag ang isang tao ay communist ay dapat siyang let's say alisin sa mundo, dapat hindi na ganon. Okay, kasi sa ngayon wala na talagang communist countries, wala na. Yung mga dating bansa na naging communist ay balik na rin sila sa democratic system. Okay? Saan ba nagsimula ang communist government? Nagsimula yan sa Russia. Ang konseptong komunismo ay galing kay Karl Marx, isang Aleman. Ngunit ang unang bansa na naging communist ay Russia, hindi ang Germany. In fact, yan ang pinakakalaban ng German fascism o Nazism, ang communism. Okay, so ganon yan. Ngayon, paano nagkaroon ng idea o kaya ano ang nag-inspire kay Karl Marx na isulat yung kanyang aklat na Das Kapital na naging Biblia ng mga communist countries? Okay, so ito, go back to history. Noong panahon ni Karl Marx, nakita niya sa mga Western countries na yung mga workers ay naghihirap, samantalang yung mga may-ari ng means of production ay yumayaman. Okay, so nakita niya yung disparity o yung imbalance o yung malaking gap. Kaya sabi niya, dapat magkaroon ng pantay-pantay sa lipunan. Nabanggit pa niya yung utopia na yan daw ang pinaka-end ng communist government, yung perfect society. Okay, that's according to Marx, Pagkatapos ni-simplify niya para yung kung sino yung mag-benefit under that kind of communist government. Sabi niya, from its according to his ability, then to its according to his needs. So, in other words, ang ibibigay lang sa iyo ay yung according to your needs. May shelter, pagkain, and so on, Okay, pagkatapos, then, of course, dapat magtrabaho ka rin. Kasi, promise according to his ability. Magtrabaho ka rin. Ibigay mo yung work mo sa gobyerno, ibigay mo yung talent mo, ibigay mo yung whatever you have
for the good of the society. Okay, so yan. Yan ang pinaka-content ng yung Das Kapital. Pagkatapos meron din yung Communist Manifesto na sabi niya talagang hindi maiwasan yung labanan ng iba't ibang sektor sa lipunan. Okay, kaya yung interpretation ng mga iba, siyempre dapat it is justifiable to use force para maipalaganap ang communist system. Okay, so parang ganon, ano? Ayan. Si Lenin, bilang ang unang naging communist leader ng Russia, pagkatapos he was followed by Joseph Stalin. Then, kaya yon talagang naging communist ang Russia. Then, another country na naging communist, ang China, under Mao Zedong. Tulad din sa Russia, bago naipalaganap ang communist system, nagkaroon din ng napakahabang civil war. The Democrats versus the Communists. Ang sinasabi natin yung kay Chiang Kai-shek, siyempre democratic sila o nationalist, pagkatapos communist naman si Mao Zedong. Sa Russia din, yun si Kerensky, White Russia naman yun, versus si Lenin, Vladimir Lenin, na yung apelido niyan parang hindi talaga yung kanyan kasi galing doon sa Lena River, kaya Lenin sa Russia, no? Okay, so going back doon. Ngayon, noong panahon ni Gorbachev, bagamat mayroon ng democratic movement noon, ibinalik niya ang pre-enterprises sa Russia. So in other words, ginaya din nila ang United States, yung free enterprises o capitalist system. Marami din mga companies, foreign companies pumunta ng Russia. Marami din mga Russian companies pumunta ng other countries. So, back to democratic sa panahon ni Michael Gorbachev. Then, sa China din, unti-unti rin si Mao Zedong ginawa niyang capitalist din. Okay, tingnan natin ngayon, di ba? Ang daming mga companies, they are owned by individual. Kaya, wala na yon yung communist system as a government, as a system of government, wala nang sumusunod kasi kwan na lang sila. Okay. Tignan ninyo pati sa Cuba, yung mga sa North Korea. So yun ang pinaka sulit pa na communist, ano? Pero marami na rin mga foreign mga companies owned by individual. In fact, ang isa sa mga pinakamayaman accordingly sa buong mundo, ang isa ay yung kanilang leader, Kim Jong, hindi ko matandaan yung kanya. Okay? So in other words, as far as communist system is concerned, wala nang bansa na sumusunod dito.
tignan mo sa Russia, ang daming bilyonaryo. Ang daming, ang tawag nila is oligarch. Okay, mayayaman ang mga yan. Ang kwan noon, ang communist, nilalabanan nila yung system na ganito, yung malaki yung gap between the rich and the poor. Pero sa Russia ngayon, si Putin, baka hindi lang billionaire, baka siya ay trillionaire. Kita ninyo yung balita tungkol doon sa yate ng mga Russian oligarch na cost billions and billions of US dollar. Okay, so ganun yan. Kaya wala na. Punta naman tayo sa China. Ay, ang dami din na kwan. Nung panahon pa ni Mao Zedong, ginawa na niyang capitalist system ang China. Kasi alam nila na pag walang kapital, hindi uunlad ang isang bansa. Okay, so yan din ang isang ugat ng kung bakit umunlad ang China. Mayroon pa si Vietnam. Okay, talagang matinding pagka-communist ng mga Vietnamese noon. In fact, sa alam ko, kung susuriin natin, sila lang ang nakatalo sa mga Amerikano na talagang bayonet by bayonet. Kaya ngunit ngayon, democratic na rin, free enterprises na rin. Nanalo noon yung mga communist, tinalo yung mga Democrats supported by the United States. Ngunit itong mga nagtikubor na communist, bumalik sila sa free enterprises, kaya umuunlad ang Vietnam. Okay? So, ganun yan. Kaya yung mga Pilipino na nasa bundok lumalaban sa government, it's time to think over. So, kasi paano yung family? Paano yung kinabukasan ng mga anak? Pero titingnan natin tayo po, bago po ako pumunta ng DICS pa noon, Department of Education, Culture and Sport, nagtrabaho po ako sa DSWD. Okay, nagtrabaho po ako. Ngayon, ang isa sa mga trabaho ko ay pinupuntahan yung mga areas na may insurgency problem. Okay? So, yan. Ngayon, nakikita ko talaga, ang isang ugat talaga ay kahirapan. Tignan mo yung bundok, siyempre, saan mo kunin yung paano nila ma-enjoy ang buhay. Siyempre, halos napakahirap magtanim, wala silang mga, let's say, capital, wala silang pera, very limited ang income, kasi nagpagtatanim lang ng maliit na plot of land. So talagang sila, talagang desperado sila sa buhay. Desperado, para kayo bantag. Okay, so ganun yan. Pagkatapos mayroon din yung mga, let's say, hindi sila nabigyan ng justice sa mga nangyari sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay, and so on, So, dahil dyan, sila ay madaling makumbinsi ng mga
communist movement, o madali silang mapasama sa mga communist movement dahil diyan, kasi pinangkon sila pantay-pantay na ah, pantay-pantay na lipunan, walang mahirap, walang mayaman. Siyempre, madali silang ma-convince to join the group. Okay. Pero may pagkakataon din na nakasama ko yung mga surrenderies. They are very good. Okay, mabait naman sila. One time pumupunta kami sa mga bulbundoke. Sabi na, "Sir, gusto mong buko?" Kasi may mga buko. "Oo," sabi ko. Umakyat yun isa. Ang galing palang umakyat. Okay, so ganun yung experience natin. Kaya, ang isang solution, ito yung mga primary solution to stop communist insurgency. Bigyan sila ng livelihood, bigyan sila ng opportunity to earn. Although that was long time ago, siguro hindi na ganon siguro ang katindi, kasi matagal na. So, ganon yan. Kaya, bigyan sila ng opportunity. Then, halimbawa, mag-surrender sila, bigyan sila ng livelihood. Pero talagang i-monitor, baka hindi talaga yung mga nagkakuha ng benefits ay hindi talaga genuine insurgent. Okay. So, ganun yan. Ngayon, kayo naman mga nasa bundok, kayong mga lumalaban sa gobyerno, it's time to quit. Itigil na yan. Join the kayo, balik kayo dito sa mainstream ng lipunan natin. So, magkaroon dapat ng talagang heart to godness dialogue with the government para mabigyan kayo ng opportunities for livelihood, So, ganun sana. Yan. Ngayon, sa bagay, dalawang uri ng communist kung talagang uuriin natin. Una, yung communist, let's say, sa isip lang. Wala naman siyang ginagawang masama. Okay. Then, yung isang grupo, yun talagang yung lumalaban sa gobyerno. So, gusto nilang agawin ang political leadership through the use of arm. So, hindi sana dapat ganyan. I-open natin sa European countries, may mga candidates na communist, so they are accepted. Ang kanilang political party ay allowed dahil ito naman ay hindi illegal in their country, it's legal, so they are allowed. Okay, so ganon yan. Kaya uulitin natin. So, tayong mga Pilipino, it's time to yung palawakin natin yung ating pananaw ukol sa komunismo. Tulad ng sinasabi ko nga, sa panahon ngayon, wala ng communist government. Puro balik na sa free enterprises or capitalist system. Kasi yan talaga ang key para umunlad ang isang bansa. Dapat yung initiative para sa akin must come from the people. Kung ikaw ay masipag,
Yan, trabaho ka ng trabaho, mag-ipon ka. Then, pag may capital ka na, to set up a business, di naging successful, then gumanda ang buhay mo. Okay. Then, yung dating communist system, hindi. Why? Kasi everything is on, controlled, and managed by the government. So, wala yung individual initiative. Only what is being decided above, then yun lang ang sinusunod. Ngunit sinasabi ko na wala ng communist system ngayon. Sa Russia, balik sila sa free enterprises. Napakaraming bilyonaryo, may trilyonaryo, may mga trilyonaryo baka siguro. Ganon din sa China. Back to free enterprises, back to capitalist system. Yan, ano? Okay. Kaya, tayong mga Pilipino, it's time to i-change natin yung mindset natin. Kung may sabi, uy, wag ibuto yan dahil communist, so what? Nang sabihin natin, hindi yung, uy, communist yan, ay, takot na takot, para bang, ay, wag yan kasi communist yan. Lumang tugtugi na yan. Wala na si Lenin, wala na si Stalin, wala na si Fidel Castro. Okay, so ganon, it's time tayong ganito, no? Bilang Pilipino, huwag tayong umasa sa ibang bansa. Yan din ang kuwan ko. Magsikap tayo. Alam niyo, naiinggit ako sa bansang Singapore, Taiwan, North Korea, at saka iba pa, no? Naiinggit ako. Why? Kasi noong may panahon na noong mga 70s, 60s, mas maunlad tayo sila, ano? Mas maunlad tayo. Kaya there's a possibility. Ngunit dapat din, besides sa change ng mindset natin, dapat maging kwan tayo, yung tinatawag na highly politicized people. So, ang ibig sabihin ng highly politicized people ay yung during election, sila ay bubuto base sa kanilang paniniwala na ang kanilang ibuboto ay ang mga makapagbibigay ng development, improvement, benefit sa kanilang bansa. Yun ang kanilang ibuboto. Hindi yung mga candidates na makapagbibigay sa kanila ng kaunting halaga. Pagkatapos, for the next 6 years, for the next 3 years, nga sila sa development. Okay, so ganun yan. Muli, salamat sa pag-watch. Kung sakaling kayo ay manunood, sana kayo pwede ba tulungan ninyo kaming beginner at saka small time vlogger by liking or by subscribing. Ang purpose lang namin ay makatulong, makapagbigay ng mga mensahe, makapagbigay ng mga suggestions, idea kung paano uunlad ang ating bansa. Mabuhay tayong lahat.